Unang Enero, 1959. Isang romantikong revolusyon ang napanalunan. Ang 32 taong gulang na si Fidel Castro ay pumasok sa pagpalakpak ng Havana, 2 linggo pagkatapos ng tagumpay. Ang mga pampasaherong barkong, Brema, ay nakaangkla sa daungan ng Havana. Pinagmasdan ni Fidel Castro ang pagdock mula sa dating Hilton Hotel. Ang 19 na taong gulang na si Marita Lawrence, ang anak na babae ng kapitan ay nakasakay din. Nakikilala niya ang bagong bayani. He got me between 2 lifeboats. Hinaylan niya ako sa pagitan ng 2 lifeboat. Nagkunwari siyang pinapanood ang malayo sa abot tanaw. Nako! Gaano kataas tayo? Sa sandaling iyon ay hinaylan niya ako sa kanya at hinalikan ako. Hindi ko lang kayang pigilan ang nangyayari sa akin. Ibinibigay ng dalaga ang kanyang puso sa romantikong bayani ng matagumpay na revolusyon. Para sa akin, hindi mahalaga na may suot siyang uniforme. Hindi rin ako ginulo ng tabako. Naakit ako ng mga mata niya at ng buong pagkatao niya. Wala akong ideya tungkol sa politika o kung sino siya. Palagi niyang sinabi, ako ang Cuba. Ang lalaki sa Cuba ay mas gugustuhin na maging isang baseball star. Ang New York Giants ay nag-alok sa kanya ng isang propesyonal na kontrata, ngunit tumanggi si Castro habang galit siya sa USA. Ang kapangyarihan ang lahat sa kanya. Ang kanyang pag-iisip na laban sa US ay isang dahilan lamang, hindi ito ang totoong dahilan. Ginamit lamang ito upang mas patok siya sa publiko. Si Fulgencio Batista, nais ni Castro na palitan ang diktador na ito, na namumuno sa pabor ng Amerika. Pinananatili niya ang kanyang posisyon at pinoprotektahan ang mga interes ng Amerika ng may brutal na kalupitan. Pag-torture at pagpatay at pinatawad siya ng US dahil kay Batista ay isang mapagkakatiwalaang lingkod. Isinasaalang-alang namin siya bilang aming sariling tao, at alam niya na maaari siyang manatili sa kapangyarihan sa tulong lamang namin. Ang isla ng asukal ay ganap na pinasiyahan ng US. Ang ika-4 na bahagi ng pag-export ng Cuban ay napupunta sa US. Kahit na ang pambansang inumin, ang cocktail na Cuba Libre, ay mayroong Coca-Cola bilang isa sa mga sangkap nito. Kinamumuhian natin ang ating pagtitiwala sa Estados Unidos. Sawa kami sa pagpigil. Unang Disyembre, 1956. Pagkatapos ng 6 na buwan sa isang barko, si Fidel Castro ay bumalik mula sa pagpapatapon kasama ang 81 mga kasama at dinodock sa baybayin ng Sierra Maestra. Naghihintay sa kanila ang mga tropa ni Batista. 12 revolusyonista lamang ang makakaligtas, tumetakas upang magtago sa mga bundok. Ito ang panahon ng sinabi sa amin ni Fidel na magsimula kasama ang 12 katao at 7 baril manalo tayo sa giyera. Ang maliit na pangkat ni Castro ay nagtatago sa Sierra. Ang kanilang aktibidad ay halos binubuo ng mga pag-atake ng gerilya. Maraming mahihirap na magsasaka ang tumutulong sa mga revolusyonista. Hinahangaan nila si Fidel, nais nila ng kalayaan na kinuha ni Batista sa kanila. Para sa maraming mga Cuban, agad na sinadya ni Castro ang tanging pag-asa para sa kalayaan. Hindi pinapansin ng Washington ang revolusyon sa Cuba. Ang Cuba ay hindi bahagi ng aming diskarte sa Cold War. Pinangasiwaan namin ang isla bilang isang problema sa prioridad ng batas.
Medyo mahirap gawin ang pansin ng gobyerno sa revolusyon sa Cuba. Isang nakamamatay na mali. Hindi mahulaan si Castro. Ang kanyang kapatid na si Raul at ang kanyang kaibigan, si Che Guevara ay kumpirmadong komunista. Ngunit si Castro ay kadalasang isang oportunista upang may parating ang mga prinsipyong pampulitika sa sitwasyong iyon na ibabalik lamang ang revolusyon. If we had evidence that he was a communist, Kung mayroon kaming ilang katibayan na siya ay isang komunista, maaari naming tulungan ang gobyerno ni Batista na sugpuin ang revolusyon sa lahat ng gastos. Sa halip ay nagpatuloy ang revolusyon. Sa pagtatapos ng taon, ang Santa Clara, ang pangalawang pinakamalaking lungsod ng bansa, ay bumagsak sa kamay ng mga revolusyonista. Madugong tagumpay. Narinig namin ang tungkol sa tagumpay sa Santa Clara sa radyo. Alam namin na ang huling oras ng despota ay sumabog. Bisperas ng bagong taon, 1958. Alam ni Batista na hindi niya mapigilan ang tanyag na revolusyon ni Castro. Labis na takbo siyang tumakas mula sa Cuba, ngunit hindi siya matulungan ng US. Mga limousine at ninakaw na tangke ng Amerika. Ang tagumpay ng isang nagwaging warlord. Pumasok si Fidel Castro sa Havana. 2 taon na ang nakalilipas. Nang sinimulan nila ang kanilang revolusyon sa 1 dosenang mandirigma, walang nag-akala na posible ito. Para sa bansa sa Cuba, nangangahulugan ito na ang mga pinto ng mga bilangguan ay bukas at ang pagkaalipin ay binago sa kalayaan. Ang Cuba ng Castro ay naging mabangis tulad ng gobyerno na tinalo niya, ngunit kailangan niyang magbayad ng isang mataas na presyo para sa kanyang revolusyon. Sa isang hindi magandang paglilitis sa publiko, ang mga bata ay nagtataas ng sakdal laban sa mga tagasunod ni Batista. Sa unang linggo, gumanti sila laban sa bawat kilalang kinatawan ng matandang gobyerno. he was just playing. Naglaro lang siya ng isang laro na nagpalakas ng kanyang lakas. Sa wakas ay ginawa niya ang lagi niyang ninanais. Ang susunod na hakbang ni Castro ay nakakagulat sa US. Inihayag niya na siya ay isang komunista at humihingi ng tulong mula sa nag-iisang kapangyarihan na makakatulong sa kanya laban sa US. Si Nikita Khrushchev sa Unyong Sobyet. Biglang naging mapanganib ni Castro para sa Estados Unidos. Nadismaya rin si Marita Lawrence kay Fidel Castro. Mas mahalaga ang revolusyon kaysa sa isang babae. Ang pagkadismaya sa pag-ibig ay madalas na napupuot. Inupahan ako ng CIA. Inaasahan nila na mapapalingon nila ako laban kay Fidel upang mapatay ko siya. Go back and kill him. Ngunit kapag siya ay nakaharap sa harapan ni Fidel sa hotel, ang kwento ay tumagal ng isa pang. He reached over. Kinuha niya ang isang .45 Colt mula sa kaso nito, naisip kong babarilin niya agad ako. Ngunit iba ang nangyari. Inilagay niya ang baril sa aking kamay at sinabi sa akin, "Walang makakapatay sa akin. Kahit hindi ikaw, walang makakapatay sa akin." Ito ay isa lamang sa halos dosenang pagtatangkang pagpatay ng CIA. I just could not do it. Hindi ko magawa. Hindi ko lang siya mapapatay. Para akong natatakot, hindi talaga ito ang digmaan ko. Ngunit ang Estados Unidos ay hindi madaling sumuko. Personal na pinamunuan ni Castro ang hukbo na binubuo ng mga bagong kaanib ng Cuban, na nakatira sa pagpapatapon, sa laban ng mga mananakop.
Nabigo ang pananalakay na inayos ng Estados Unidos. Ito ang unang labanan ng US na nilamon ang Cuba at hindi pa tapos ang gyera. Sa loob ng 40 taon, laging pinapanatili ng pinuno ang kanyang kapangyarihan na tinitiyak ng kanyang hukbo. Nanalo pa rin ang revolusyon, kahit na ang mga Cuban ay ganap na nakasara at naihiwalay sa labas ng mundo. Ang mga pangako ng revolusyon ay hindi natupad. At tulad ng nakikita natin, ang revolusyon ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Bilang isang katotohanan, ito ang pinakamahabang revolusyon sa kasaysayan. Ang Cuba ay ang bansa na pinatawad pa rin ng Estados Unidos, ang kapitbahay nito. Sinusubukan ni Fidel Castro na protektahan ang kalayaan ng isla kahit na ipagsapalaran niya ang lahat ng nakamit hanggang ngayon.